Napakainam po kapag tayo po ay merong kapartner na committed, hindi nagbabago, right? Gusto po natin yan, di ba? Yung partner mo ay love ka, committed sa'yo, hindi nagbabago. Yung hindi nagbabago, yung commitment, no? Yung love, dapat nagbabago yan. Hindi nagbabago, pabagsak, kundi nagbabago, paangat. Di ba merong song, I don't love you yesterday ba o today? Because I love you even more. Hindi ko alam yung lyrics. Paborito ni Pastor Gam yung song na yan eh. Ibig sabihin yung love ay pwede dapat nagbabago. Pero yung commitment dapat hindi nagbabago. Kaya lang, nangyayari talaga sa buhay, kakalungkot, meron talaga mga commitments na nawawala, nagbabago. Pero anyway, hindi po natin topic ngayon yan. Pang February po yan, pang Valentine's, no? Ang ating pong paksa ngayon, ang title ay Di Nagbabago. But I'd like to formally introduce us to our theme for this year, 2024. Last year, 2023, ang ating pong theme from January to December ay Becoming the Better Version towards the Best Version of Ourselves. No? Kakaroon tayo ng evaluation yan. Ano naging effect sa atin ng ating magkakabuhol, magkakakadena ng mga messages. I hope to hear na mayroong magsasabi po, that's going to be next Sunday, na, Pastor, nagpe-pray na po ako ngayon. Dati hindi po ako nagpe-pray. O dati, Pastor, parang 1 minute lang tapos na yung prayer ko. Pero ngayon, parang nagsimula ako 5 minutes na prayer lang, quiet time, devotion. At dumating yung time, parang akala ko 5 minutes lang o 10 minutes, yung pala naka 1 hour na ako. I just felt lost in time and space kasi so absorbed ako dun sa aking connection sa ating Diyos, no? Then I have many answered prayers, no? I feel na nag-grow ako dito, nag-improve. Ang sarap na mapakinggan natin kung ano yung naging effect ng power ng Word of God sa ating buhay. Because I believe na double-edged sword yan. Meron siyang power hindi lamang sa ating soul, maging sa ating body. Amen? And I believe meron niya mga epekto sa atin. That's going to be next Sunday. But today, I'd like to officially introduce us sa ating theme for 2024, which is, na-heads up na natin ito last year, Becoming the Best Version of the Church. Becoming the Best Version of the Church. So yung last year, medyo parang personal sa ating sarili, although na-expand natin sa ibang bagay. High time naman, pwede nating reviewin yun. We will collect the messages so we can review them. And then today, until sa dulo ng December, ating pagsaluhan, paano yung best version natin together naman, not as individual, as a church, as a family. Mahalaga po ba yon? Mahalaga po yon. Kasi together, meron po tayong purpose dito po sa planetang ito. Meron tayong kailangan gawin at kailangan i-grow as a body, as a church. Our topic for this morning is Di Nagbabago. At yan po ang atin pong Diyos. Hindi siya nagbabago dun sa romantic love, but in other kind of love and sa ibang bahagi ng kanyang buhay. Mainam at very comforting and very assuring na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. At yan ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, siya yung cornerstone, siya yung tuntungan ng church. At salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Yung tuntungan ng church, Jesus, is the same yesterday, today, and forever. That's Hebrews chapter 13, verse 8. Basahin nga po natin minsan pa. Nabanggit ko na po yung verse. Sige nga po, Hebrews 13, verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sa Tagalog po, si Jesus ay hindi nagbabago, pareho siya ngayon, kahapon, at magpawalang hanggan. Pag sinabi natin kahapon, syempre di natin sinasabi yung Sabado lang. Ang sinasabi natin kahapon ay yung lahat ng araw, lahat ng buwan, lahat ng taon, lahat ng dekada, lahat ng centuries, lahat ng millennia na dumaan. At pag sinabi nating forever, yun yung eternity future. So from eternity past to eternity future, and even today, Jesus
is the same. Sino po naniniwala na si Jesus ay hindi nagbabago? Taas po ang kamay. So, tingnan po natin itong chart na ito. Nakita po natin yung chart sa harap. Kung si Jesus ay wise today, right? Ibig sabihin ba, wise din siya tomorrow? Hanggang forever? Yes. Kung si Jesus ay wise today, wise din ba siya kahapon at mga nakaraan pang panahon? Yes. Kung si Jesus ba ay powerful today, powerful din ba siya sa future? Bukas hanggang sa future? Yes. Kung makapangyarihan siya today, makapangyarihan din ba siya sa eternity past, sa mga nagdaang history? Yes. Kung si Jesus ay merciful, mahabagin, at loving, mapagmahal ngayon, mahabagin din ba siya at mapagmahal bukas hanggang sa eternity future? Yes. Kung mahabagin siya at mapagmahal today, mahabagin din ba siya at mapagmahal kahapon and eternity past? Yes. Because He doesn't change. Hindi nagbabago. Sa seminary po, sa theology, ang tawag po dyan ay immutable. Di ba ang God is omniscient, omnipresent, omnipotent, at isa pang katangian niya, immutable. Sabihin nga po natin sabay-sabay, immutable. Okay, spell immutable. Wag na lang, di na lang nagbabago. Mas madali yun. Basta yun. No? Immutable. Search nyo na lang sa Google. Basta ang immutable, di nagbabago. Sabay-sabay nga po tayo, di nagbabago. So kung si Jesus ay loving, anong love ang meron si Jesus? Yung love ba ni meron si Jesus ay eros love, romantic love? Di ba hindi? Phileo love lang ba? Ano yung love na meron si Jesus? Agape love, no? Agape love, ibig sabihin, unconditional love. Ang unconditional love, syempre, minamahal kita, walang condition. Basta mahal lang kita. Yun yung love ng God. Walang kondisyon. May kilala po ba kayong tao, lalo yung mga malapit sa inyo, na walang kondisyon ng pagmamahal? Isip nga po tayo, meron ba kayong kilalang taong walang kondisyon ang pagmamahal? May naisip po ba kayo? Parang mahirap no? Parang meron ba? O wala? Parang kasi yung mga nagmamahal sa atin, di ba alam natin, ay, mahal kita kasi matangos ang ilong mo. Meron ako narinig na ganyan sorry, bagsak ako doon. Ano? Hindi ako pasado ron. O kaya, mahal kita kasi ang ganda mo. No? Di ba uso yan sa mga lalaki, love you, ganda-ganda mo. No? Ayan. Mahal kita kasi bait-bait mo. No? O kaya, mahal kita kasi tinulungan mo ako, no? Marahabang panahon, no? Pinag-aral mo ako, tinulungan mo ako, gagantihan kita ng kabutihang loob, tatanaw ako ng utang na loob, mahal kita. Usually ganon, di po ba? May condition. Kasi ang alam ko lang wala po kasi ako maisip ewan ko lang may naisip kayo. Salamat sa Panginoon kung meron ganon, salamat sa Panginoon. Pero ang alam ko lang na merong unconditional love, yung agape love, isa lang Si Jesus lang, si God lang. Kayo po, pareho din po ba tayo? Walang kondisyon ng pagmamahal niya. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang past mo, kahit masama ka pa, kahit ano pa ang kalagayan mo sa buhay, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos. Agape love. Unconditional love. Kaya nga, di ba, sabi sa Romans chapter 5 ni Paul, God sent His Son Jesus to us while we were yet sinners. Sa iba pong version ng sabi doon, ipinadala ng Diyos si Jesus sa atin para tayo iligtas nung tayo ay kaaway pa niya. While we were yet His enemies. At si Jesus yung nagturo sa atin na love God above all and love others as yourself. Punong-puno ng love ang mga teachings ni Jesus. At punong-puno ng love, hindi lang yung teachings niya, kundi yung kanyang mga gawa.
in thoughts, in words, in actions, Jesus lived a life of love. Kaya ang great commandment, di ba? The greatest commandment, nandun sa Matthew. Sabi, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nung sinabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kapwa, kasama ba doon pati kaaway? Yes, may specific siya doong message. Sabi niya, love even your enemies. Kasi kung mamahalin mo lang, ay yung mga taong nagmamahal sa iyo. Anong kaibahan mo doon sa ibang mga tao? O doon sa mga pagano, doon sa masasamang tao? Kailangan maging kagaya ka ng iyong Ama sa langit kung paano magmahal. At pupunta tayo ngayon, so, nandun tayo sa God the Son, si Jesus, punta tayo sa God the Father. Punta tayo sa next nating chart. Sa next chart natin, dalawa na yan, Father and Jesus. Kung yun bang Ama ni Jesus, nung panahon na yun ay wise, powerful, merciful, loving, siya rin ba ay wise, powerful, merciful, loving in the future? Forever? Kung ang Ama ba, ang Diyos Ama, ay matalino, makapangyarihan, mahabagin, mapagmahal ngayon, siya ba ay mapagmahal, mahabagin, makapangyarihan, matalino noong panahon hanggang eternity past? Dahil hindi nagbabago. Right? Doesn't change. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, His Son Jesus is the reflection of God's glory and the exact likeness of God's being. Kung hindi mo nakita ang Diyos, tingnan mo lang si Jesus. Minsan sabi ni Philip, alam mo, Panginoong Jesus, curious talaga kami mga alagad mo rito, kaming 12, yan sa mga sinasabi mo patungkol sa Father. Yang Father, sino ba yung Father na yan? Pwede mo bang ipakilala sa amin si Father? Sabi ni Jesus kay Philip, hello, Philip. Kung nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. Well, not physically. Alam naman natin God is a spirit, and those who worship God will worship Him in spirit and in truth. So, minus the physical body, ibig sabihin, kung paano ko pinamuhay, kung paano ko pinakita sa inyo, nakita niyo ang reflection ng ugali, ng virtues, ng traits, ng kabuuan ng ugali ng Ama. So, kilala mo ng Ama kung nakita mo ang ugali ko, ang aking behavior, ang aking traits. Tama po ba? Kaya sabi dito, His Son Jesus, sabay-sabay nga po natin basahin. His Son Jesus is the reflection of God's glory and the exact likeness of God's being. He holds everything together through His powerful words. And after He had cleansed people from their sins, He received the highest position, the one next to the Father in heaven. Pag sinabi po bang exact likeness ay 50%, 70%, or 100%? 100%. Kaya sabi ni Jesus, I and the Father are one. Kung anong ugali ko, yun din ang ugali niya. Kung compassionate ako, compassionate siya. Kung meron akong self-control, matinding self-control, pagtitimpi, patience, ganon din yung Ama. Tama po ba? Iisa lamang sila. Yan po ba yung parang salamin? Pag tumingin ka sa salamin, ang i-reflect. Halimbawa, ako tumingin sa salamin. Makikita ko ba si Ding Dong Dantes sa salamin pag tumingin ako? Hindi, di ba? Makikita ko sarili ko. Exact likeness. Ang exact likeness, di ba po, pagka nag-Xerox ka, yun ang lalabas. Pagka-carbon copy, right? Jesus is the carbon copy of the Father. Jesus is the Xerox copy of the Father. Jesus ang reflection sa salamin ng Father. Gusto natin makilala ang Ama, kilalanin mo si Jesus. Basically, alam mo naman yung mga features and traits niya. Loving, wise, powerful, merciful, at iba pa. Matthew chapter 5, verses 44 to 48. Sabi ni Jesus, basahin po natin. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Para daw ano? Ano daw dahilan? That you may be children of your Father in heaven. Bakit daw? He causes children, or He causes His Son to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, well, what reward will you get? Tama naman, di ba?
And if you greet only your own people, binabati mo lang yung kabati mo, ka-vibes mo, katropa mo, karelihiyon mo, what are you doing more than others? Ginagawa rin yan ng mga pagano, yung mga malayo sa Diyos. Ganon din ginagawa nila. Anong difference mo? Show the difference. Be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect. Why? Kasi ang Heavenly Father ay mabuti, mabait, mapagmahal, etc. Agree po ba kayo doon? Amen? Sabi, love your enemies. Kasi pag nalangin mo yung nagpe-persecute sa'yo. Mga kapatid, pag minamahal natin ang ating kaaway, nagmamature po tayo. Tingnan ko isa sa hardest teachings, one of the hardest teachings na i-apply ng mga Christian ay ito po, love your enemies. And yet ito magpapakita na anak ka talaga ng Ama. Nagiging magkamukha na kayo. Nagiging kapatid ka talaga ni Jesus kapag ka minamahal natin ang ating kaaway. Mahirap po yan, mahirap. As a pastor for like almost 30 years and being involved in different para-church organization, I've seen different churches and different Christians. Nakita ko po, ang hirap magmahal sa kaaway. Madaling sabihin, ang hirap gawin. Pero pag nagawa po natin mahalin ang ating kaaway, mature tayo o immature? Nagmamature po tayo. Nagmamature. Hindi po yan madali. Sometimes napoprostrate tayo sa ating sarili, pero okay lang yon. Pero at least, ginagawa po natin. Kasi even that, kailangan nating i-develop. Yung faith, yung love, para pong muscle yan eh. Kailangan mo siyang i-develop. Kailangan i-develop yung faith at yung love. Hindi pwedeng yung parang ang dali mong ma-frustrate. Yung bang, hindi ko talaga kaya, tapos wala na. O kaya yung faith, hindi naman sinagot ng Lord yung prayer ko eh. Hindi mo na dinevelop yung faith mo ay yung love. Para rin yung muscle. Para po tayo, no? May nakausap ako dito ang kapatiran natin na kakwentuhan kami mga 3 days ago yata yun. Sabi ko, ano rin po kayo, weights din po yan ng konti. Kasi alam niyo po, pag tumatanda talaga, naglalaylayan po yun dito, no? Napansin niyo po ba, pag tumatanda, ang daming lumalaylay, no? Lumalaylay dito, lumalaylay ang tenga, lumalaylay ang bilbil, no? Ang dami na mga lumalaylay. Okay lang kung lumalaylay, 1,000, no? Pwede mong kuhanin, no? Lola, lumalaylay po 1,000 niyo, ha? Kakalimutan ko na yan. Naglalaylayan. Pero sabi ko, may nakita akong matatanda, mga 90 years old, lalaki and babae, na-maintain pa nila kahit paano. Alam mong matanda na, pero kitang may trace pa ng abs. Tapos hindi super laylay. Kasi makikita kayo iba super laylay. Para ma-prevent nyo po, mag-lift kayo ng konti ng weights. Pinapractice yun. Konti lang. Huwag naman yung sobrang bigat, makamabali buto nyo. Yung konti lang. So, kailangan siya exercise. Dinidevelop yung muscle, right? Do you agree na maging ating love and faith ay dinidevelop? Dinidevelop po yan. Meron pong love muscle, kumbaga, meron pong faith muscle. Be patient. Pagka ba nag-lift ka ng weights ngayong araw na ito, bukas malaki na muscle mo? Di ba hindi? Pag nag-weights ka ba yan, biglang babalik na yung laylay? Hindi naman agad, di ba? Kailangan mo ng patience. Patience. Sa larangan nga po ng faith, may isang Baptist pastor na ikwento ko to sa inyo before. Yung desire niya, Baptist to, strange, yun ang desire niya. Ang desire niyang ministry, yung kagaya kay Philip. Kilala niyo si Philip, right? Yung si Philip, galing siya sa isang lugar, all of a sudden, andito na yung Ethiopian eunuch, napunta siya sa ibang lugar. Parang magic. Ano nangyari sa mga atoms ng katawan niya? Tapos nabuo ulit. Parang transformer. Ang tawag po doon, spiritual transportation. Nangyari po yan sa Book of Acts. Sabi niya, Lord, gusto ko pong ministry ay ganon. Sa una kasi, desire lang eh, no? Tapos hindi nangyari. Weeks, months. I'm sure napoprostrate siya. Pero hindi siya nag-give up. So, ginawa niya, nag-interview siya, nagbasa siya ng book, may kinalaman doon. Tapos, nag-interview siya. And then, nag-pray. Long story short, inabot po siya, hulaan niyo gano'ng katagal, na dinevelop niya yung kanyang faith. 11 years. Gumawa siya ng libro. And then, in 11 years, nangyari yung dinidesire niya. Ang sabi niya, gusto pala ng Lord, may tapyasin sa puso ko, ayusin yung faith ko, ayusin yung aking love, ayusin ang ganitong pananaw, and i-develop ang aking faith. See, it's like a muscle. Chinatsaga. Pag nakakita ka ng tao na well-chiseled, ang ganda ng katawan, babae o lalaki,
Palagay nyo, nagtyaga yun? Hindi. Nagtyaga. Pag nakakita ka ng malakian tiyan, lumalaylay, anong tawag doon? Nagtyaga, hindi. Hindi, nagtyagang kumain yun. Kayo naman, nagtyaga rin kumain yun. So kailangan po natin ng pagtyaga to develop our love muscle and our faith muscle. Pastor, nahirapan ako mali na aking kaaway. Okay lang yun, at least alam mo. Ang mahalaga meron kang desire. But push siya more, push siya more. Hindi naman kailangan yakapin mo siya araw-araw o ni yakapin ni minsan. Basta alam mo, nagpe-pray ka sa kanya, sa kaaway mo na, pag naalala mo siya, na, Lord, bless niyo po siya. Tapos nakakangiti ka na. Kasi kapag halimbawa na, alala mo yung pangalan o yung mukha, o kaya nagkakwentuhan ka isang tao, nabanggit yung pangalan, di ba yung iba pag hindi pa nakaka-move on, medyo tataas ang kilay mo, nagbabago yung blood chemistry mo, di ba? Nag-iiba timpla mo. Kasi hindi ka pa naka-move on. Meaning, hindi mo pa siya love. Amen? Tama? Di ba ganun yun? Pero pagka sumagi sa isip mo yung mukha niya, o nabanggit ang pangalan niya sa usapan, pag nakakangiti ka na, as nalala mo, Lord, salamat na ipagpe-pray ko tong taon to na ma-bless ang buhay niya. Then you love your enemies. Congratulations. Ano ba yun? Immature o mature? Mature. Nagmamature. Ayun ang desire natin sa church people. That we mature. That we love those, hindi lang yung mga lovable, we also love the unlovable. Pakisabi mo nga sa katabi mo, love also the unlovable. Para maging anak ka talaga ng iyong Ama sa langit. Kasi siya, mahal niya maging kaaway. At, sabi ron, pinapasikat niya ang araw maging sa masama at mabuti. Nakakita na ba kayo ng tao, sasabihin nyo, ay Lord, salamat, may araw sa amin, no? Saya-saya. Yung kapitbahay namin, walang araw sa kanila. Walang iya kasi yan eh. Walang araw sa kanila. Kami lang ang may araw. Nakakita na ba kayong tao na sabi na, uy, hindi umuulan sa bukid niya. Hala, hindi nadidiligan ng halaman. Kasi ang sama-sama ng ugali niyan. Kami may ulan. Salamat, Lord. Meron ba kayong nakita ng ganon? No. Yung ulan at araw na blessing, ibine-bless ng Lord kahit sino ka man. Amazing ba ang ating Father? Amazing. Agape love ba yun? Unconditional love ba yun? Unconditional love. Kasi kung ang mamahalin mo lang ay yung nagmamahal sa'yo, ganon din yung masasama, di ba? Type din nila yung mga mabuti sa kanila. Pero kung mamahalin mo, kahit yung iyong kaaway, sabi ni Jesus, love your enemies. At ganon din yung Father in heaven. Love your enemies. Iisa sila eh. Kaya pareho sila na ugali. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Pinapakilala ni Jesus kung sino ang Father. Mahalaga po ito kung bakit ko ito dinidiscuss. It may seem like a reminder to you, but this is more than a reminder. Trust me, this is more than a reminder. Ito'y tuntungan natin moving forward as a church. Dahil kailangan kilala natin ang Father, the Father of Jesus. Dahil pag nagkamali tayo ng Father na sinusundan, malilito ka kapatid, malilito ka. Pag nagbasa ka ng Genesis to Malakay, nagbasa ka ng Matthew to Revelation, at nakakita ka ng ibang behavior, kailangan magtanong ka. Huwag kang mahihiyang magtanong at huwag kang matatakot magtanong dahil hindi magagalit ang totoong Diyos, right? Magagalit ba ang totoong Diyos kung mangangas kang magtanong pag may na-encounter ka sa Bible na kakaiba? No! Huwag mo isiping mamalasin ka. Gusto niya na nagtatanong ka kapag talagang nalilito ka. Kaya kailangan malinaw sa atin kung sino ang Ama ni Jesus, kung sino ang mapagmahal, mabuti, mabait, at iba pa. So tapos na tayo sa Ama, tapos na tayo sa Anak. May isa pa, di ba Trinity yan? Trinity? 3 persons in one God. Sino pa isa? God, the Holy Spirit. So meron tayo the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano naman ang ugali ng Holy Spirit? Ano ang mga virtues and traits niya? Galatians 5:22-23. Sabay-sabay po nating basahin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Question. Parang yung chart kanina.
Kung ang banal na espiritu, ang nilalabas niya ay pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kind, kabutihan, katapatan, self-control, pagtitimpi. Kung ganun siya today, yung banal na espiritu, ganun pa rin ba siya bukas and forever? Yes, He doesn't change. Kung siya ngayon ay mapagmahal, joyful, peaceful, self-control, gentle, siya rin ba'y ganun kahapon and eternity past? Yes. Immutable. Spell immutable. And then, di nagbabago. Hindi nagbabago ang banal na espiritu, right? So the Father doesn't change. Jesus doesn't change. The Holy Spirit doesn't change. Why? Because these are three persons in one God. Iisang Diyos, tatlong persona. Pag nagbasa kayo, marami akong mga questions kasi natanggap, bakit ganun ang Diyos sa Old Testament? Genocide, massacres, 70,000, 200,000 million pinapatay. May tinuhog, tagos. Si Samuel, chinap-chap niya si King Agag, chap-chap. Siya yata ang leader ng chap-chap gang, chinap-chap. Tapos pinesent kay Yahweh. Kayo na po ang mag-iisip kung nagbabago ba talaga ang Diyos. And that's why Jesus came to introduce the Father. Nasa sa inyo kung titindigan ninyo na hindi nagbabago si Jesus. Pero kung ayaw yung tindigan na hindi nagbabago si Jesus, nagbabago ang Diyos, okay lang. Kung pabago-bago sa inyo ang Diyos. Pero ako po, I'm 100% convinced, God is immutable. Mahirap nga lang spelling. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Doon po ako tumitindig. At gusto kong doon tumindig ang ating church na hindi nagbabago ang Diyos. He's always powerful, He's always merciful, He's always compassionate, He's always loving. At sana yun po ang ma-process natin sa ating puso. Kasi doon lang magiging effective ang church. Doon lang mag-expand ang kingdom of God. Doon lang kakalat ang gospel ng maayos. At mawawala ang kalituhan. Masasagot natin ang tanong na marami mga tao. Magiging mabubuti tayong mga Kristiyano. At magiging liwanag tayong. Gaya sabi ni Jesus, you are the light of the world. Pag nakakita ka ng other divine being na kulang sa self-control, pikon, andaling magalit, espiritu ba ng Diyos yun? Sabi sa James 1:17, basahin nga po natin to. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light. Sabay-sabay po. Who does not change like shifting shadows. Nagbabago ba ang Diyos? Hindi. Kaya niyo bang tindigan po yun? Serious kayo? Kung meron siyang unconditional love today, the Father, the Son, the Holy Spirit, unconditional love din dapat ang makikita natin in the past. Basahin po natin to. Any spiritual being, sabay-sabay po. Wala pa rin. Next. Yan. Any spiritual being who claims to be God. Kung meron man sino dyan na nagkiklaim na Diyos, hindi lang dito, hindi lang sa Israel, hindi lang sa Saudi Arabia, hindi lang sa Japan, kahit saang bansa. At kahit anong literature ang ginagamit nila, Bible, Quran, o ano pa mga text yan. Any spiritual being who claims to be God. Clear po ba tayo doon? Sino man umaangkin na siya Diyos. Pero, hindi kagaya ng Holy Spirit sa ugali. Di ba? The Spirit, fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, perseverance, and self-control. Right? Hindi kagaya ng Holy Spirit sa ugali na hindi nagbabago kahit ng past. Hindi kagaya ni Jesus sa ugali. Hindi kagaya ng the Most High God, our Father in heaven. Doon tayo nagpe-pray. Di ba? When you pray, pray to the Father. Our Father who art in heaven. Hallowed be. Ang bait-bait niya. Siya rin yung Father sa sabi ni Jesus sa prodigal son, na winalangya na siya, binastos. Binastos nga yun eh. Mamatay ka na, bigyan mo sa akin mana. O sige na nga, alis ka na nga anak. Pero dapat binabato yung mamatay. Tapos bumalik, Daddy, sorry po, gawin mo na lang katulong. Hindi ka katulong. Anak pa rin kita. Yakap. Hag. Beso. Uy, bigyan nyo ito ng tsinelas. Hindi to alila. Anak ko yan. At mag-celebrate tayo. Bigyan ng sing-sing. May mana uli siya. Bless uli. Nilustay niyan 10 million. Bigyan natin 30 million pesos pa rin yan. Sa kanya pa rin yun. Kakaibang ama. Pinapakilala ni Jesus. Di ba natin napipick up yun? Pinapakilala niya na iba ang ama. Hindi siya nagmamassacre. Hindi siya nagge-genocide. Hindi siya pumapatay.
Kaya sabi ng mga alagad minsan, walang yata mga taon to, binabastos tayo, binabash tayo, Jesus. Gusto nyo, kaming 12, tumawag na ng apoy sa langit kasi meron silang hangover nung past sa Old Testament. Tatawag kami ng apoy para mamatay sila. Sabi ni Jesus, kalma lang kayo. Hindi ako naparito para mangwasak ng buhay. I have come to give you life, life to the fullest. Love your enemies. Kayo naman, sabi niya ganun. Mali mo yung kaaway mo. Saan niyo ba napupulot yung ganyang ugali? Again, ulitin po natin, any spiritual being who claims to be God, pero hindi kagaya ng Holy Spirit sa ugali, hindi kagaya ni Jesus sa ugali, hindi kagaya ng the Most High God, our Father in Heaven, sa traits and virtues, agree ba kayo dito sa dulo? Is a pretender. Nagpapanggap lang siya. Tama pa mali? Nasa sa inyo po yan. Kung kaya yung tindigan that God is immutable. Ay, wag na lang. Mahirap kasi talaga na spelling nun na ang Diyos ay hindi nagbabago. Sino po ang agree sabihin, say na malakas na amen, hindi nagbabago ang Diyos. Praise God. At palakpakan natin ang Diyos na hindi nagbabago. At maiintindihan natin pag nabasa tayo, kaya pala naparito si Jesus to introduce the Father. Kaya sabi ni Philip, pakilala mo nga sa amin talaga yan. Nakita mo na ako, Philip You should know. So that's the great commandment about love, 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 love. Meron din the Great Commission. Mga 20 years ago, ito yung mga rhetorics po natin dito sa pulpit. The Great Commandment, the Great Commission. Balikan po natin. Sa Great Commission, bago umalis si Jesus, pumabalik sa langit, Matthew 28, 19 to 20. Basahin po natin. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So go. Meron tayo pong mission. Kaya best version of the church, nakatuntong tayo, Jesus is the cornerstone that the builders rejected. Doon tayo nakatuntong kay Jesus. Hindi nagbabagong Diyos with the Father and the Holy Spirit. And as habang tayo nakatuntong doon, at lalo natin siya nakikilala at sinasabuhay ang Jesusness, let's go and make disciples. Ginagawa na po natin. Pero expand po natin. Ito-tweak natin, ipa-fine-tune natin, aayusin natin ang mga materials natin from Sunday school, sa Bible study, the preaching, presiding lahat. So that ang nag-glorify, ang nakakatanggap talaga ng glory, ay yung dapat makatanggap ng glory. The Most High God, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Agree po ba tayong lahat doon? We're one page in there. Make disciples. Gabayan sila. Turuan sila. And then baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey. Ano pong pinapasunod ni Jesus? Anong ituturo daw natin? Hindi po nangingimi si Jesus kung anong ituturo. Ano po sabi ituturo? Very exclusive. Very exclusive siya. Sabi niya, ituro nyo yung mga tinuro ko sa'yo. Ang linaw po nun. Ang lalim po niyan. Hindi siya nangingimi na maging exclusive. Ituro nyo yung mga tinuro ko sa inyo. After all, Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus is our Savior, right? And no one comes to the Father except through Jesus. So ituro natin yon. So paano natin malalaman? That's why I encourage people na may nagtanong sa akin, Pastor, ano pong babasahin sa Bible na una, doon sa Kalamba? When I spoke doon sa church doon, I recommend, total tayong mga Christians, si Jesus na nag-save sa atin, is the way, the truth, at marami siyang I am, basahin natin ng Matthew, Mark, Luke, John. Kasi hindi naman natin makakwentuhan sa kanto si Jesus, nandun tayo natin makikita si Jesus, yung kanyang behavior, yung turo, etc. Para makilala si Jesus. Mahalaga ba makilala natin si Jesus moving forward? Yes. Read again. Kasi the more we fellowship, mas nakikilala natin ang Panginoong Jesus. Eto, dati, pa nakikita ko yung baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Sabi ko, sana tinanggal na lang ito. Kasi pwede namang hindi na nababaptize, no? Lulubog mo sa tubig, tapos etc. Although alam ko naman yung baptism may ibang meaning. Pero tingnan nyo yung isang insight na ito. This is a powerful and beautiful insight. Baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Di ba pagka binabaptize, usually nilulubog sa tubig? John the Baptist ang una. Pero alam niyo po ba na hindi si John the Baptist ang una na baptize? Nakita niya na yun sa isang grupo like na mga Essence, no, etc. May nagbabaptize talaga dati noong unang panahon. At alam nila ang purpose nun ay identification. Nakikiisa ka, kasama ka, kaisa niyo ako. Parang kumbaga, initiation sa
Tau Gamma Phi, Alpha Kappa, o mga fraternity. Parang initiation rite yun. So, identification. Sabihin nga po natin, identify. So meaning kung babaguhin po natin to para mas madali maintindihan, bagamat gagawin pa rin natin yung mga paglulubog sa tubig, yung iba buhos ang ginagawa, no? Yung iba wisik, yung iba injection na lang basta may tubig, no? Ang mahalaga ay identify. Identify with the Father, with the Son, and the Holy Spirit. At dapat alam natin yung ugali nila. Loving, powerful, compassionate, may self-control, patient. Right? Yun po yung baptize. So pag may mawiwin po tayo, i-identify nila sa Father, the real Father, yung totoong Ama, the Most High God, the loving Father, the Father of Jesus, the Creator of the universe. Mag-identify tayo sa Father, mag-identify tayo sa Son, mag-identify tayo sa Holy Spirit. That's why be filled with the Holy Spirit every day. Be filled with love, with joy, with peace. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Meron tayong Diyos na di nagbabago. Papasalamat ba kayo na meron tayong Diyos na di nagbabago? Salamat sa Panginoon. He's the same yesterday, today, and forever. And when we say God, we also mean the Father, Jesus, and the Holy Spirit. And through that, we can test the spirits. Sabi po sa scriptures, you can test the spirits. At matetest natin kung sino talaga ang dapat nating i-worship. So go and make disciples. The best version of the church ay identified sa true Father, the Son, and the Holy Spirit. And so maglalabas din tayo ng love, ng joy, ng peace, ng patience, ng kindness, ng goodness. Ginawa na naman natin yan in the past. Lalo pa natin paigtingin sa mga darating na panahon. Here's a song. Pakinggan po natin tong song na ito. Bagong katangian. The Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. At mananatili siyang tapat sa iyo, kapatid. Mananatili siyang nagmamahal sa iyo. Kahit hindi tayo nagtatapat sa Kanya, mananatili siyang tapat. Hindi siya magbabago. Mananatili siyang nagmamahal sa iyo. Kahit minsan, sumasablay tayo sa pagmamahal sa Kanya, hindi siya magbabago sa iyo, kapatid. Habang sa diwa tayo na panalangin, atin po din i-meditate ang message ng song na ito. Noon pa man si Jesus sa atin nagmahal, sa Kalbaryo kanyang pinatunayan. Kahit ngayon at magpakailanman, pag-ibig niya sa atin laging laan. Si Jesus noon, ngayon at kailanman ay di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Siya ay tapat at dakilang Panginoon. Noon pa man si Jesus na ang Panginoon, di ba't ngayon sa atin din ay gayon? At sa darating mang mga panahon, mananatili siyang Panginoon. Siya'y Panginoon magpakailanman.
magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Laging tapat at pag-asang totoo. Ang Panginoon ay papurihan sa kanyang kadakilaan, ngayon at magpakailanman. Siya'y Panginoon, magpakailanman. Siya'y Nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Laging tapat at pag-asang totoo. Siya'y Panginoon, magpakailanman. Siya'y di nagbabago Di nagbabago. at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Laging tapat at pag-asang totoo. Laging tapat, pag-asang totoo. Laging tapat at pag-asa